parang brotherhood among journalists. At ang isa po dyan, nasa Beijing ngayon, at parati po akong binibigyan ng mga update. Noong isang linggo, mga kaibigan, may update siya sa akin na text lamang. Ang sabi niya, warrant of arrest from ICC already out. Ano po ibig sabihin niyan? Yung warrant of arrest, mandamiento de arresto na nag-uutos sa ICC na hulihin na si Duterte ay na-issue na po publicly at ito po ay ready for service. Ang ibig po sabihin, ready for service, maaari na po nilang hulihin si Duterte sa bisa ng International Criminal Court warrant of arrest. Opo, narinig po ninyo dito sa Kawalan Demokrasya. Kaya pinapaliwanag ko po kung paano nakarating sa akin yan sapagkat masyado pong sensitibo yung informasyon na yan at masyado pong advance. Ganun pa nga, binapalidate ko pa rin po yan pero wala po akong iba nang matatawagan sapagkat palagay ko talagang kasama yan sa strategy ng International Police o kung Ay, shoutout kay Ma'am Rinlin Kalakala. Narinig nyo yun? Naka-ready na? Ha? Okay, tuloy natin. Mukhang maganda tong balita na to. Kryptonite, shout out. Mukhang maganda ang balitang ito. Digong! Naku po. Kaya pala si Sarah panay baba ng Bible verse kasi meron na nga talaga. Sabi nyo, asa na yung ICC? Ang tagal. Nakahanda na pala eh. Edwin Agate, shout out. Tuloy natin. Naman law enforcement agency ng International Criminal Court. Yung huwag ipapaalam sa publiko ang pagsiservice ng warrant of arrest hanggang hindi pa nahuhuli si Rodrigo Roa Duterte sa salang murder at mga international crime against humanity. Mga paglabag sa pandaigdigang batas lamang po sa sangkatauhan. Napakabigat po ng krimen na yan. Naku, patay ka, Digong. Ay. May ads lang. Wait lang. Pulutan? Anong pulutan? Mapapansin po natin na hindi na po nagpapakita sa publiko itong si Ginoong Duterte. At dahil po sa aking journalistic instinct, pinapagdugtong-dugtong ko, pinagtutugma-tugma ko ang mga informasyon na nakakalap ko, mga kaibigan. At sangayon po sa pagtugma-tugma ko, abay mukhang meron na rin informasyon si Duterte sa laki ng kanilang... Siyempre, si Duterte pa ba? May mga connection yan eh. Oo. Malalaman yan at siya yung mauunan yan. Siyempre, maghahanda yan. Baka idol niya kaibigan niya yung nasa langit daw, sabi ni Sarah. Yung Panginoon nila, si Kibuloy. Baka gayahin ni Digong. Ang tanong, si Digong ba ay may tunnel din sa bahay? Yun yung tanong, di ba? Kasi pag ICC na yung gumalaw, kahit saan ka pa magtago, magaling yung ICC eh. Matutuntun at matutuntun ka rin. Sabi mo, Digong, subukan yung mag-serve. Pag taga-ICC yung nag-serve ng warrant sa akin. Sabi niya ha, pag taga-ICC yung nag-serve ng warrant sa akin, dalawa lang yan. Ipapakain ko yung papel sa nag-serve ng warrant sa akin o babarilin ko siya. Yan po yung sinabi ni Digong ha. Oo, matapang si Digong, hindi kaya to. Natakot ako kay Digong eh. No? Magkakaalaman ngayon. Digong. Malalaman ngayon kung talaga bang kayang-kaya mong gawin yan. Dapat tatlo yung sinabi mo, Digong. Hindi lang dalawa, may kulang eh.
Pag nag-serve ng warrant ang galing ICC, pag i-serve sa akin, 3 lang yan. Ipapakain ko sa'yo yung sinerve mong warrant o babariling kita o magtatago ako. Dapat may pangatlo. Digong, dapat may pangatlo, magtatago dapat. Kasi I'm sure, yun yung mangyayari. Magtatago ka talaga. Yan yung mangyayari. Diba? Isi-serve sa'yo yung warrant. Okay, pupuntahan ka sa bahay mo. Pero ang mangyayari dyan, wala ka sa bahay mo kasi nagtago ka. Magtatago ka. Yun yung mangyayari. Hinulaan ko na yan. Manghuhula kasi ako eh. Oh. Oy, Leslie, kasi Sid, mega live shoutout. Oh. Kulang po yung sinabi ni Digong doon. Okay? Dinagdagan ko na. At alam ko yan yung mangyayari. Okay? Patunayan nyo lang na matatapang kayo. Kasi pag nagtago ka, ibig sabihin, duwag ka. Oh. Patunayan nyo ha. Digong. Oh. Response. May impormasyon na rin si Duterte Ma'am na Salome Minor, shoutout. lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Hindi na po yan lalabas ng Kingdom Pa-shoutout naman dyan, Idol Ballpoint Man, watching from Germany. Shoutout kay Mindoro Tamarao. of Jesus Christ, mga kaibigan, at sila po ay talagang lalaban. Hindi pa po kumikilos yung Davao Death Squad ni Duterte sapagkat yun ang kanilang huling ginagastosan ng kanilang milyones na nakurakot sa gobyerno ng Pilipinas at sa mga droga, mga kaibigan. Eh, hanggang ngayon, hindi po masolve ng pulis. 2,000, 3,000 po yung mga pulis doon. Hindi nila masolve kung paano nila papasukin yung pong higanting bunker. Ang ibig po sabihin yan, itong bunker nito ay para po isang malaking condominium. Isang kwarto, meron na pong kusina, kumpleto, pati gym. At ito ay well ventilated, ibig sabihin maganda ang kanyang air conditioning unit, maganda ang daloy ng hangin sapagkat ginastos ang puto ng malaki ni Kibuloy at ni Duterte. At para magkaroon po tayo ng idea, ang aking pong ibang informante naman na taga Davao, nagsabi sa akin na yung mga kinoconstruct yan bago maging presidente pa si Duterte, abay, 20 feet ang lalim bago po makaraang. 20 feet. Actually, na-construct yan dahil dun daw, nakinabang daw si, nakinabang daw po, nakinabang itong si Kibuloy sa tinatawag na build ni Digong. At yung mga materialis daw po niyan, ayon kay Arlene Stone, ay galing daw pong China. Oo. Diba? Kasi hindi po yan mabubuo, yung kingdom na yan, kung walang Digong na naging presidente. Diba? Pero dahil nandyan, hindi nga natin alam. Hindi natin alam, baka pera natin yung pinampagawa dyan. Diba? Hindi natin alam. Oh. Bayad tayo ng bayad ng tax noon. Siyempre, taxpayer tayo. Napupunta lang pala dyan. So, ibig sabihin, may ambag tayo dyan sa kingdom na yan. Aba, uy, dapat sirain na yan, pasabugin yung kingdom na yan. Di kami papayag na may mabuong kulto dyan sa Davao. Diba? Pasabugin, pulbusin yung kingdom. Kasi sayang, baka pera na namin pinampagawa dyan. Naku po. Dito doon sa pinakabubong, pinakatuktok ng kahon na yan. At ang haba po nung bunker, ang tawag po dyan bunker pa. Ginaya po yan doon sa bunker ni Saddam Hussein na hindi niya nagamit sapagkat lumabas siya ng bunker at siya'y nahuli, siya'y binitay. Ito po ay hindi lalabas yan si Duterte dyan sa bunker na yan. Pwede po sila manatili dyan ng kahit na 2 hanggang 3 buwan. Walang labasan, kumpletong pagkain, pati sariwang gulay. Sila lamang po nakakaalam kung paano po na i-deliver yan papunta po dyan sa bunker na yan. Ang haba po, sangayon po sa ating informante ng mga, ang kanilang tatay, naging karpintero dyan, ang haba ay 40 feet, ang lapad ay 20 feet, at ang kapal po ng kanyang pintuan na bakal ay 3 feet. Ganyan pong kakapal na bakal yan. E yung mga bubong niya po, buhos yan na simyento, ang kanyang gilid, buhos na simyento. Sa makatuwid,
Ay, shoutout po kay kay John Suratos. Grabe pala yan. Talagang ginastusan talaga, no? Oo. Kaya talaga ako, dapat talaga gobyerno na po ang humawak diyan sa tinatawag nilang kingdom. No? Dapat kunin po yan ng gobyerno kasi malinaw naman po na maraming katarantaduhang nangyayari diyan. Kasi kung hahayaan po yan ng gobyerno na ang hahawak niyan mga Duterte pa rin, naku, magtutuloy-tuloy yan ang mga kawalang hiyaan dyan. Diba? Oo, magtutuloy-tuloy. So, dapat mapunta po yan sa gobyerno natin. Diba? Kasi marami na pong maraming naaabuso dyan sa loob. Mga kulto po kasi yan eh. Oo, mga kulto. May pa praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord pa. Ginagamit yung word of God. Pero mga demonyo pala. May mga sungay, invisible. Diba? Pasabugin. Kahit na magdilubyo, magbombahan sa taas, hindi po yan masasaling. Nandyan ngayon si Kibuloy, nandyan si Duterte, samantalang kahit na anong eroplano ang gamitin, hindi po makakapenetrate dyan po sa bunker na pinagtataguan ni Kibuloy at ni Duterte ngayon. Sapagkat hindi po nila matukoy, sabi nga ni Gerald Torre na nandun. Hindi nila makita. So may warrant na. Okay, ito yun. Ang pagkakaintindi ko dito, may warrant of arrest na po si Digong, pero hindi pa alam ng publiko, okay, hindi pinapaalam sa publiko para hindi makapaghanda si Digong. Pero si Digong pa ba? Aba, may mga may mga connection yan. Malalaman at malalaman niya yan kung meron na. Kaya nga, sabi nga ni Carbonell, hindi na natin nakikita si Digong sa publiko. Or sa mga social media, hindi na. Kasi nagtatago na yata. Kasi ginagapang na siya ngayon ng ICC. Yun yung pagkakaintindi ko Ewan ko lang sa inyo. Kasi hindi dapat i-public itong warrant na to. Kailangan secret lang. Diba? Pagtanto kung saan ang pintuan. Wait lang. May ads lang. Paano mo mapapasok ang isang bunker na Salamat po sa 1,200 thumbs up Maraming salamat po. napakapal ng dingding, napakapal ng bubong, dahil di mo alam ang pintuan. Miss Calderon, shoutout po Ayan po ang kalagayan ngayon. Sa mga tuwid, ang deklarasyon ng kawalan ng demokrasya ay pinag-aaralan ng Interpol sa tulong ng kapulisan kung paano isi-serve ang warrant of arrest ni Duterte. Ang ating pong palagay, itong warrant of arrest na tunay ni Kibuloy ay sa lamang decoy. Ibig sabihin pan-testing lamang kung paano nila makukuha si Duterte ay si Kibuloy bago nila makuha si Duterte. Yan po ang ating pong opinion, yan po ang ating pagbibigay sa inyo ng advance information at sa ating pong pagpapaliwanag kung paano nakarating sa akin. Sabi ni Rodney Brodial, ayusin mo mukha mo, bako. Di ka man lang nag-filter. Hindi kasi ako katulad mga tanga mong sinusuportahan na gumagamit ng filter, putang ina mo ka. Katulad ng mo, yung nanay mo na putang ina mo. Pag nagla-live yung nanay mo, pati pukin, nilalagyan ng filter. Putang ina ng nanay mo, pag umpugin ko kayo Diba? Pagsabihan mo yung nanay mo na huwag gamitan ng filter yung puking ina niya. Rodney Brodial, tarantado ka. Pati asawa mo. Pag nagla-live may filter, putang ina nyo. Bobo, comment ka pa dyan. Tuturuan mo pa akong gumamit ng filter, putang ina mo ka. Hindi ko kailangan ng filter. Tarantado. Gusto mo, pag tatadyakan ko kayong pamilya mo Mga pamilya mong mga inutil na addict sa filter. Sus Mariusip. Ako kasi pag nakita ko yung pangalan mo at may tatanga-tanga yung comment mo, ay, mapupuri po kita. Pupuriin kita dito sa live ko. Yung ginawa ko sa'yo ngayon, papuri yan. Pa-welcome. O diba? Nasaktan siya kasi may warrant of arrest na. Si Digong.
Ayon kay Carbonell. Ano? Masakit ba? Asa na yung sinasabi niyo? O sige, ang tagal naman ng ICC. O eto na ngayon, meron na. Ah. Hindi nyo na nga makita si Digong eh. Akala ko ba matapang? Asa na? Siya pa nga. Ay, shoutout kay Carmelo Solar, shoutout. Buhay ka pa? Asan ka na? Sunog ka na agad? Mariusip. Yung balita na yan, medyo siguro na una lamang po tayo ng ilang araw, ilang oras, o ilang linggo. Pero yan po ang katotohanan sapagkat na-testing ko na po itong aking information ito. Nung araw, nung sinasabi kong napakaraming barko dyan po sa West Philippine Seas, abay, dahil pinutakti po ako ng mga intelligence officers ng Army at ng Navy. Ang sabi nila, fake news naman yan, Mr. Carbonell. Pati mga kaibigan ko matalik dyan po sa military, nagsasabi pa, fake news yan, dali-dali namang malaman yan. Isang araw, bigla na lamang pong gumulantang sa kanila, beyond 200 nautical miles ay 200 na mga barko ng Inchik ay magkakatabi at nakaharap lahat sa West Philippine Sea. At nung hingan ng paliwanag ng ambassador ng China, ang sabi niya, nagpapalipas lamang kami ng China ng bagyo sapagkat masama ang panahon. Masamang panahon po ng Mayo. Ganun pa man, ang pinupuntos po natin dito ay mapapagkatiwalaan ko yung aking pong sinasabi. Nung binabalita ko sa kanya na totoo na masyadong dinudumog si Robredo ng mga kakamping o mga Pilipino na nagbimisto ng people power. Bawat rally, political rally ni Robredo, ang sabi niya po sa akin na never pin your hopes on it, Waldy. Huwag daw ako aasa. Huwag ko lang itutuon ang aking pag-asa na mananalo si Robredo sapagkat ang mananalo raw ay si Marcos at si Sara Duterte. Yung pong kagalingan na aking pong informante, dito po sa atin, pinagmalaki ng Comelec Smartmatic na sa loob lamang ng 2 oras, alam na nila kung sinong panalo. Ito po nagbigay sa akin ng impormasyon, 1 buwan bago maghalalan, alam niya kung sinong panalo at sinabi na sa akin kung sinong panalo. Ganun pa man, babalikan po natin yan. Sa ngayon, hindi ko po maiwasan, hindi balikan. Ito pong nangyaring hearing sa Kongreso ng resource person na tinanong nila kung saan niya dinala ang gastusin ng pera ng bayan ay walang iba kundi si Sara Duterte. What is your video? Wait lang, may ads. Oy, shoutout kay Alfie kay Alfie Panganiban, putang ina. Ang pangit na mukha mo, boy. Alam mo, dumi ka lang ng puwet ko eh. Dumi ka lang ng puwet ko. Alfie, putang inang pangalan yan. Ano ka, matanda? Alfie? Ay, kapangit ng pangalan. Sampalin mo nga yung nanay mo, sabihin mo, Nay, ang pangit naman ang binigay mo sa aking pangalan. Pangit na nga yung mukha ko, pangit pa yung pangalan. Sampalin mo nga yung nanay mo, putang ina. Alam mo, dumi ka lang ng puwet ko eh. Eto na lang. Magbutuhan tayo. Okay? Ang ilalaban ko sa'yo, talampakan ko na lang. Press 1, sinong bubuto sa talampakan ko? Press 2 kung kay Alfie kayo. Talampakan ko yung ginagamit ko dito press 1 kung talampakan ko. Press 2 kung kay Alfie kayo. Sinong ibubuto nyo? Mukha ni Alfie o talampakan ko? Tingnan mo, talampakan ko yung pinagkakaguluhan dito. Tingnan mo. Pinagkakaguluhan yung talampakan ko. Ikaw, Alfie, na putang ina mo ka, wala man lang nagpresto para sa'yo kasi dumi ka lang ng puwet ko. Kung yung pagmumukha mo, pagtabihin natin yung puwet ko, aba, masikat yung puwet ko. Mo, Alfie, putang ina mo ka, nagmana ka sa nanay mo, ang pangit nyo. KO! Mana-mana lang yan, namana mo yung kapangitan. Sinalo mo ang kapangitan ng pamilya mo. Ano? Dito po sa akin, hindi po ako anghel. Ako po'y may sungay din. Alfie, buhay ka pa. Ang pangit talaga ng pangalan mo. Pangalan pa lang, damage ka na.
Naku po. Natatawa ako eh. Oh. Talampakan ko pa lang yung pinag-uusapan dito. Hindi ko na ginamit yung mukha ko. Kasi kung mukha ko pa yung gagamitin ko, eh lalo kang malulusaw. Kaya, anyway, salamat po sa mga nagtamsak dyan. Ayan. So, yun po yung ano natin, reaction ngayon, ano. Talaga namang, ayon sa aking pagkakaintindi, wow, sana all, ay si Digong may warrant of arrest na galing sa ICC, kaya nga lang, hindi pa po nilalabas sa publiko. Siyempre, si Carbonell, maraming koneksyon yan. Parang siya po yung unang nakaalam na meron ng warrant of arrest itong si Digong. Kaya, kung mapapansin niyo po, nagtatago na po ngayon si Digong. Hindi na po makita sa publiko. So, may ICC na. Kumusta naman yung mga nagsasabi na, asa na yung ICC nyo? Ang tagal. Ang tanong, ang sabi nyo, asa na yung ICC nyo? Ang tagal. Yun yung tanong nyo, di ba? Yun yung sabi nyo, di ba? Ngayon, kami naman yung magtatanong or maghahanap. Asa na yung Digong nyo nagtatago? Nasa na si Digong? May ICC na eh. Asa na si Digong? Asa na yung Digong nyo? May ICC na. Iharap nyo na. Kami naman, maghahanap. Asa na yung Digong nyo? May ICC na. Wala. Walang makapag-comment na basher dyan. Putang ina nyo. Panay kasi kayo, panay kasi kayo, ang tagal ng ICC. Sabi ko nga may proseso yan. Eto na, meron na pala. Ayon sa pagkakaintindi ko, sa binibigyan ko na reaksyon ngayon. Okay? Ano na yan? Asa na si Digong? Mukhang nasa yata, ilalim din ng lupa. Nasa na? Sige nga, magpakita ka nga, Digong. Magpa-interview ka sa SMNI. Malalaman natin. Ano na, mga dutae? Sabi nyo, matapang yan si Tatay Digong. Sabi nyo, di ba? Tinatawag yung pantatay kahit hindi naman tatay. Matapang yan si Tatay Digong. Subukan nyo lang. Sabi nyo, di ba? Asa na? Mukhang nasa langit na rin, Kasama ni Kibuloy? Wala pong nagko-comment ng mga ano dyan, basher. Bigyan ko wala ito ng jacket. Wala! Sus Mariusip. Bakla kayo.